Giit ng Commission on Human Rights, dapat may managot sa nangyari. Trish Roque, ikwento mo. Kuha ito sa training ng mga kandidatong sundalo ng 9th Infantry Division ng AFP sa Kuta Elias Angeles sa Pili, Camarines Sur noon pang 2008. Mapapansing may kakaiba sa ginagawang pagsasanay. Ang mga kadete parang kalabaw na nilalatigo sa likod ng mga sundalo. Ang sundalo namang ito, pinatong pa ang mga paa sa balikat ng kadeteng nakatoka sa kanya. Pinagapang din ng mga kadete sa putikan habang may patpat na inihahampas sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sabi sa video, sa ganitong paraan daw sinasanay ng AFP 9th Infantry Division ang kanilang mga kadete dahil ganito rin ang mararanasan nila kapag napasakamay sila ng mga rebelde. Pero hindi approved dito ang Commission on Human Rights. This is the kind of culture of violence that is developed and inculcated in the mindset of these people. Kaya nagiging utak pulbura at militarist ang kanilang positioning. And this is what we have to correct. Maging ang mismong pamunuan ng AFP nagulat. Giit nila, hindi kasama sa pagsasanay nila ang pananakit o pagpapahirap sa mga kadete. Dahil dito, iimbestigahan ng AFP ang nasabing video. Humihingi rin ng report ang CHR sa AFP kung may nanagot na sa pagtutorture lalo 3 taon na mula nang ma-record ng video. Culpable of any violation, then the actions or the necessary additional actions that is needed will be undertaken. Trish Roque, News 5. Ubos na ang pasensya ng mga residente ng West Tower Condominium sa Makati kung saan tumagas ang pipeline ng petrolyo. Ikwento mo, Michelle Orosa. Ipinahakot na ng mga residente ng West Tower Condominium sa Makati ang lahat ng natitirang gamit nila mula sa kani-kanilang units kanina. Suko na raw sila sa pinsalang na idulot ng tumagas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC. Bahala na raw ang FPIC sa paglilinis ng buong gusali. We ask FPIC, take over na. Hindi na namin kaya di ba? Basura nyo ito linisin yung building, ibalik nyo na lang sa amin pag malinis na. Tinanggal na rin ang mga security staff ng kondo. Simula raw kasi noong mabigyan ng cease and desist order ang West Tower sa paghigop ng petrolyo noong March 9, hindi na raw inasikaso ng mabuti ng FPIC ang paglinis ng basement. Sa ngayon, binabaha na naman ng petrolyo at tubig ang basement 3 at 4 ng West Tower. Ito yung March 9 na tubig, water level. Ngayon, March 21, ayan pa lang po yung natanggal nila. Magsasampa ng kasong sibil ang mga residente sa Huwebes. Tama na yung panluloko. Paliwanag naman ng FPIC, hindi agad sila nakapagsimula sa paghigop ng petrolyo dahil sa dami ng proseso na kailangan daanan para sa mga permit. Hiling ng kumpanya maging maayos daw sana ang paglipat ng operasyon ng kondo. Pag may nawala doon, kung sinabi nila merong nawalang ganito, merong nawalang ganon, ayaw din namin ng ganong gulo. Itutuloy pa rin daw ng FPIC ang paghigop sa nakatambak na petrolyo. Michelle Orosa, News 5. 9 na buwan matapos mahalal sa pwesto, bumagsak ang approval at trust rating ni Pinoy base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ano kaya ang dahilan? Narito ang report. Sa gitna ng maiinit na issue tulad ng impeachment laban kay Ombudsman Gutierrez, kontrobersyal na pre-bargaining agreement ni dating AFP Controller Carlos Garcia at deportation ng Taiwanese national sa China, dumausdos ang approval at trust rating ng Pangulong Noynoy Aquino. Base sa huling survey ng Pulse Asia, mula 79% noong March 2010, bumagsak sa 74% ang approval rating ni Pinoy ngayong Marso. Ang dati niyang trust rating na 80% noong Oktubre, bumaba ngayong Marso sa 75%. 3 kada 4 na Pilipino ang masaya at nagtitiwala pa rin sa Pangulo. 18% naman ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kawalan umano ng desisyon ng Pangulo sa mga isyung kinakaharap ng bansa. Ang Pangulo naman, hindi pa raw alam ang survey na ito. Pwede mo mahiram yung kopya mo. I have not had the chance to read the Pulse survey. I hope there'll be some free time this week. Nagtanong din kami sa ilan nating mga kapatid kung anong rating nila kay Pinoy. 6 lang po. Madaming problema po yung kinaharap tong bansa natin. Tapos parang hindi sapat yung effort na nabibigay. Okay. Nakikita ko naman kahit papano, he is trying his best.
sa mas dumadaming mga pagsubok sa kanyang administrasyon, gaya ng epekto sa bansa ng lindol sa Japan, pati gulo sa Middle East at North Africa, magiging hamon nito na hindi muling dumausdos ang kanyang rating. Cheryl Cosim, News 5. Puspusan na ang pagpapatupad ng DOH ng Anti-Rabies Act o batas para mapilitan na ang mga pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alaga. Ang target kasi ng ahensya, maging ligtas ang Pilipinas sa bangis ng rabies sa loob ng 9 na taon. Franz Noguera, ikwento mo. Target ng DOH na rabies-free na ang Pilipinas sa taong 2020. Kaya naman taon-taon, puspusan ng kanilang kampanya kontra rabies. Dito sa Marikina, bukod sa Anti-Rabies Act noong 2007, may sariling ordinansa rin ng lungsod para sa mandatory registration at vaccination ng mga hayop. Highly contagious tsaka nakakamatay ng tao. Walang treatment. Ang mortality is 100%. Ang mag-asawang Jose at Marilyn, todo alaga sa kanilang aso. Hindi raw kasi sila magkakakilala kundi nakagat ng aso si Jose. Dahil nga sa aso, naging asawa ko siya. Nung nakagat ng aso, tapos sa akin na rin nagpa-injection. Bukod dito, nakakatulong rin daw ang mga alaga sa kanilang kabuhayan. Kasi parang tao din sila na pag tinuruan mo sila, alam nila ang gagawin. Pagiging responsableng pet owner ang itinutulak ng Marikina City para maging zero rabies na ang lungsod. Sino mang lalabag sa ordinansa, pagmumultahin. Buwanan rin kung magsagawa sila ng vaccination. Sa tala, may mahigit 200,000 ang nakagat ng aso noong 2010. 245 dito ang nagpositibo sa rabies. Kulang pa tayo ng pagtuturo sa ating mamamayan. But ang kaso ng rabies medyo mababa na to the point na pwede na nating pangarapin na ma-eliminate ito, although hindi ganong kabilis. Dahil napakadaming dog bites pa rin ang nare-report sa ngayon. Paalala ng DOH, iba yung pag-iingat laban sa rabies. Nakamamatay kasi ito. Palatandaan ng may rabies ang pag-iiba ng ugali, panlilisik ng mata, pagkatakot sa tubig. Hindi rin makakain ng may rabies at naglalaway. Pangunahing target ng rabies virus ang utak. Kaya naman nagiging wild o nauulol ang hayop o taong meron nito. Dagdag pa ng DOH, kapag nakagat ng